Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirac at ito po ang aking daily devotion ngayong October 11. Ano ang solusyon? Total depravity. Depravity. Tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Romans chapter 3 verse 9 to 12. Sabi po ay, "There is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away, they have no together become worthless. There is no one who does good, not even one." Dito pa lang, malinaw na ipinapakita ng verse na to na lahat tayo ay naapektuhan ng kasalanan. Walang exempted, lahat tayo guilty. At ito yung tinatawag na total depravity. Ang total depravity o total inability ay nagtuturo na dahil sa pagbagsak ni Adam, bawat bahagi ng ating pagkatao, isip, puso, kalooban at gawa ay tinamaan ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na ang tao ay masama sa pinakamalalang paraan, pero ibig sabihin ang kasalanan ay nakahalo na sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya kahit anong pilit natin gumawa ng kamabuti, kung wala si Kristo sa atin, hindi ito sapat. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, tayo ay spiritually dead at sa ating mga kasalanan walang kakayahan, walang direksyon at iwalay sa Diyos. At ang first teaching is humans are created sinless, and noong una nilikha ng Diyos ang tao na mabuti at walang kasalanan. Si Adam at Eve ay may perfect relationship kay Lord, puno ng kapayapaan at pag-ibig, walang guilt o hiya. Pangalawa, humans fell into sin and become slaves. Pero dahil sa pagsubay ni Adam, pumasok ang kasalanan sa mundo. At mula noon, lahat tayo ay naging alipin ng kasalanan. Dahil gusto natin lumapit sa Diyos, hindi natin kayang mag-isa kasi nasira ang ating likas na kabutihan. Panghuli, humans can only be freed by Christ. At dito mapasok ang mabuting salita, ang gospel. Si Jesus Christ, siya ang nagbigay ng tanging daan para tayo ay maligtas. Siya rin ang nagbigay ng bagong buhay, bagong puso, at bagong direksyon, hindi dahil deserve natin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil kung wala si Kristo sa ating buhay, kahit gumawa pa tayo ng maraming mabuti, magbibigay tayo ng pera, magpakain tayo ng mga ibang tao, kung wala sa puso natin at sa buhay natin si Kristo, is wala pa yun kasi punong-puno pa rin tayo ng kasalanan. Pero kung tayo ay tinanggap natin si Kristo, tayo ay maliligtas dahil si Kristo nagbigay sa atin ng bagong buhay at bagong puso na dapat hindi natin deserve dahil tayo nga ay makasalanan. Pero dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yun lamang po.